Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ngayong ating ginugunita si San Felipe Neri, naway ang biyaya ng Espiritu Santo na kagalakan ay sumaatin din. Maliban sa kabanalan at kababaang loob, naging tatak ng paring ito ang pagiging masayahin sa lahat ng pagkakataon kahit na sa mapaghamong sitwasyon. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal sa iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mangangalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa dagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista, ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang nagsigawan, ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatutuo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay ang Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin, at magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino man pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, mga kapatid.
Patuloy po ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya ngayong panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bago po tayo magnilay sa mga pagbasa at sa Ebanghelyo, dumako po muna tayo sa buhay ni San Felipe Neri. Si San Felipe po, naglingkod po siya bilang pari noong panahong nag-aalab po ang Reformation. Ito po yung pag-aaklas laban sa simbahang Katolika ng mga Protestante. Subalit nagibabaw ang kaniyang kabanalan, kababaang loob at pag-aaral, pagtuturo sa mga tao. At marami po siyang nahimok na hindi lang po manatili sa pananampalataya, kundi yakapin ang pananampalatayang Kristiyano. Dahil dito nabigyan po siya ng titulong ang ikalawang apostol ng Roma. Ibig sabihin, nagmistulang buhay ni Apostol San Pedro ang kanya naging buhay sa larangan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At ang nasa likod nito, mga kapanalig, hindi po yung tulad ng sino mang naglilingkod sa Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Hindi po yung lakas, galing, talino, liksi, sipag, enerhiya, kundi ang espiritong sumasa kanya. Katulad po na narinig natin sa pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, tuloy-tuloy po ang pagkilos at paglalakbay ng mga mamamahayag sa pangunguna ni San Pablo at Silas sa iba't ibang dako. Na bagamat mabilis ang pagkalat ng pananampalataya, hindi po ito puro tagumpay. Marami pong hirap na dinanas, maraming pag-uusig at maraming karahasan silang hinarap. At ito po ay hindi na bago sapagkat narinig po natin sa Ebanghelyo kung paanong binalaan na ni Jesus ang mga alagad at hindi nagpatumpik-tumpik si Jesus at sinabi niya po ng tuwiran, papatayin, itatatwa, palalayasin, at matutuwa pa at ikararangal pa ng mga gagawa nito, gagawa ng karahasan at pagpatay sa kanila, sapagkat ang inaakala nila sila'y nakapaglilingkod, sila'y nakakagawa ng pabor kung sino man ang kanilang pinaglilingkuran at anuman ang kanilang pinaniniwalaan. Ang nasa likod nito ay ang katotohanan hindi nila nakikilala si Jesus ni ang Ama. Subalit walang dapat ikatakot. Ito po ang maganda rito. Sinabi ni Jesus ang mahirap na mangyayari, nakatatakot na pangyayari, subalit naroroon po ang kasiguruhan, ang pangako na sila'y sasamahan, ang espiritu ng katotohanan, ang gagabay sa kanila. Ito ang magpapatotoo sa katotohanan kay Jesus. At ang mga alagad ay magpapatotoo rin sa kanilang nasaksihan, sa kanilang tinanggap na turo mula sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong yan, ipinangako ni Jesus na darating at dumating nga ng Pentecostes, ay nagpapatuloy po sa kapanahunan natin ngayon. Kaya sa iba't iba pong sitwasyon na kung saan naririyan po matukso tayong bumitaw na, mawalan ng pag-asa, tumigil na sa paglilingkod, huwag nang magsikap na isabuhay ang ating pananampalataya, tandaan po natin ng espiritu ng katotohanan, espiritu ng galak, espiritu ng pag-ibig at katapatan ay nasa ating piling. At mananatili yan sa ating piling hanggang sa wakas ng panahon. Ang nagiging suliranin lang po natin, hindi po natin masyadong binibigyan ng pansin, hindi natin tinatawagan, hindi natin kinakaibigan, hindi natin ginagawang pamilyar ang ating mga sarili sa pagkilos ng Espiritu Santo. Naririyan po siya sa ating piling.
ginagabayan tayo sa mga susunod nating hakbang. Kaya napakahalaga po na tumitigil muna tayo sandali, nananahimik, nananalangin, nakikinig. Nang sa ganon, matanggap natin ang inspirasyon ng Espiritu Santo. Magiging matatag ang ating mga gawain ng ating misyon sapagkat ang Espiritu Santong ipinadala sa pangalan ni Jesus ay siyang nagbibigkis sa pagitan ng Ama at ng Anak. At nais ng banal na santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, na manahan sa bawat isa sa atin. Hindi nga ba't nung tayo'y binyagan, bagamat hindi natin naaalala yun, tayo mga musmus pa, siguro naman, nasaksihan natin kung paano binyagan ang isang miyembro ng pamilya o ang inyong inaanak o kung ano pa mang. Kahapon po nagulat ako sa isang parokya, may bumati po sa akin. Matagal ko na po siyang hindi nakita at siyempre lumapad na siya. Kaya tiningnan ko muna siya. Noong nabasa niya sa mukha ko na hindi ko siya matandaan, nagpakilala siya. Dahil siya sa sakristan sa isang parokya kung saan ako nagmimisa. Sa Gagalangin, napakalayo. Tapos nakita ko siya sa may SM Fairview, sa isang parokya doon. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo rito? Sa napakalayo ko, di ba? Father, ninong ako nung anak nung kaibigan ko. Sabi niya. Sa binyag, mga kapatid, tinanggap natin ang pananahan, hindi lang ng Ama, hindi lang ng Anak, pati ng Espiritu Santo. Bakit mistulang lulugo-lugo tayo? Bakit parang mabilis tayo malito, matakot, mawalan ng pag-asa, panghinaan ng loob? Tayo na pinananahanan ng banal na santatlo, ano pong nangyari? Hindi po natin nire-renew, mga kapanalig. Hindi natin ina-acknowledge. Hindi tayo nagpupugay at sumasampalatayang sumasa atin ang banal na santatlo. Kung kaya naman hindi natin ramdam ang kanyang presensya, bagamat hindi niya tayo iiwan, lalo na't hindi naman tayo gumagawa ng mga mabibigat na kasalanan na siyang nagiging daan para mistulang hindi na natin maramdaman ang kanyang presensya. Sapagkat ganun po yun, kapag ang kasalanan ay nariyan sa ating sistema, yung puwersa ng kasalanan ang mararamdaman natin. Pero kapag wala yung puwersa ng kasalanan, yung presensya ng kabanalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo, ang mararamdaman natin. So isa po yun sa dahilan, kapabayaan natin. Hindi po nagpapabaya ang Diyos, hindi siya magpapabaya kahit kailan. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, tapat ang Diyos sa kanyang gawain, tapat ang Diyos sa kanyang plano. At ano nga po ang plano ng Diyos? Dalhin tayong lahat sa maluwalhating buhay na walang hanggan na inilaan niya bago pa tayo ipanganak, bago pa matatag ang mundo. Ganong katindi ang plano ng Diyos sapagkat pinakaiibig tayo ng Diyos. Kumbinsihin po natin ang mga sarili natin kasi yun po ang katotohanan. Yan po ang pinangaral ng mga alagad, ng mga banal. Yan po ang pinangaral ni San Felipe Neri. Kaya hindi matanggal-tanggal ang galak sa kaniyang pagkatao sa lahat ng sitwasyon, sapagkat alam niyang mayroon siyang kakampi, mayroon siyang masasandalan, mayroon siyang katuwang, mayroon siyang gabay, mayroon siyang presensya ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa kaniyang pagmimisyon, sa kaniyang buhay pagpapari. Nasa atin pong lahat, lalo na po tayo mga binyagan. Angkinin po natin yan. Sabi po nila, tayong mga Kristiyano ay mukha tayong mga Kristiyanong hindi po iniintindi, pinag-aaralan o sinasabuhay ang pananampalataya. Mistula tayong mga nanalo sa lottery ng hindi lang consolation kundi major prize. Kaya lang,
hindi po natin kiniklaim hanggang ngayon yun na panalunan natin. Kaya tuloy, di natin pinakikinabangan. Hindi ito naghahatid sa atin ng saya at benepisyo kasi hindi natin kiniklaim, inaangkin hanggang ngayon. Samantalang matagal na po tayong panalo sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay na ginugunita natin ngayong kapanahunan na malapit na pong magwakas. 2 linggo na lang po. Babalik na tayo sa karaniwang panahon. Pero naramdaman po ba natin ang kapangyarihan ni Jesus na muling nabuhay? Buhay nga po ba siya sa ating mga sistema? Ang pagiging buhay ni Jesus na naghatid sa atin ng pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan, yan po bang ating itinatalastas sa ating kapwa? Ang nakalulungkot po, ang itinatalastas, ikinukommunicate natin, ipinanghahawa natin, kawalan ng pag-asa, reklamo, pamimintas, panghuhusga, pagkundina, mararahas na pananalita, kasinungalingan, at pagkampanya na dito kayo kumampi. Ito ang gawin nyo. Ito ang tama. Dito kayo. Naway magising na po tayo. Hindi po makakamtan ng Pilipinas ang tunay na kapayapaan hanggang hindi po tayo naging makatarungan. Hindi po tayo naging makatwiran sa ating mga pinaggagawa. Hindi po patuloy na sasamahan at gagabayan tayo ng Espiritu Santo hanggang di tayo muna namumulat kung ano ang tama at totoo. Amen. Marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawa, nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghanap sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Tahimik po nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan at panalangin. Alalahanin din natin ang mga taong humihingi at nangangailangan ng tulong panalangin at lahat ng kahilingan, pasasalamat na nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang kami maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa na sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbubuhos ng tunay. Poong aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kay isa na mga apostol, ni San Felipe Neri at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Palataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyo. At sumairin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Cordero
nagdadalos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng Diyos. Na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagpapasalo sa banal na pakikinabang
ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay at pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, ating ipagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Veritas sa May 31, araw ng Sabado, at dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa June 1, araw ng Linggo. Tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa May 28, araw ng Miyerkules. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA. Para po sa inyong pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intentions, para sa mga kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-579-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589, at halapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Alin Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at galak ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.